lolos and lolas. Dalawa actually ang magandang balita ko para sa ating lolos and lolas. Unang-una, yung social pension. Nung panahon ng budget, alam na natin na nung 2022 pa, dinoble na yung 500 pesos na dapat tanggapin ng ating mahihirap na lolos and lolas kada buwan. Na-increase na sana to ng 1,000 kada buwan para sa mga indigent senior citizens. Pero, na-increase man o hindi pa rin naibigay. Mismo yung 500 na nauna, hindi pa naibibigay hanggang 2022 at noong 2023 umabot lamang sa 500. Bitin, kalahati lamang. Sa wakas, noong 2024 budget deliberations, talagang pinagpilitan ko na kahit papano, lahat ng indigent over 60 years old dapat makatanggap ng 1,000 pesos ayon sa batas. At finally, na ilagay naman natin to sa budget, itong 49.8 billion. So, nailagay na yan sa budget. At the same time, may unprogram pa in case na madagdag yung 5.8 billion. So, magandang balita po yun. A total of 55.6 billion sana, of which sigurado tayo sa 49.8, mabibigay na ng buo yung 1,000 kada buwan sa indigent senior citizens. Sa wakas, may isasatupad yung batas ng 2022. So, medyo tuwan-tuwa ako doon. Isa pa, eto nga yung napirmahan, yung Expanded Centenarians Act. Ngayon, kompletos recados na hindi na lamang yung mga aapak ng 100 taon, kundi pati yung octogenarians and nonagenarians. Ibig sabihin, at 80 years old, may tatanggapin ang lahat ng seniors to, hindi lamang yung mga indigent. Ito lahat-lahat ng ating lolos and lolas, parang regalo sa kanila, pagkilala at konting karinyo naman sa haba ng panahon. 80 years old, tatanggap ng 10,000 pesos. 85 years old, another 10,000. 1995 hanggang umabot. Hanggang umabot nga doon sa 100 years old na dati ng 100,000 pesos. Ang ating budget dyan 2.6 billion. Iawas natin yung 187 million na siyang budget na para sa ating centenarians, maliit na bagay lang yan kung ihahambing sa kung ano-anong insertion na ririnig natin, 2.1 billion. 2.4 billion ang mag-ending. Kasi 2.6 ang total nung bill, pero may pera na para sa centenarians. Sana mahanap natin yung remaining 2.45. Yun ang dasal ko, na mahanap pa rin yan kahit papano. Kaya lang, kinakabahan ako sa dinami-daming isinaksak dyan sa unprogrammed, baka maubos sa kung ano-ano. Pero magandang balita siya, kasi kahit papano, andyan na yan. And after so many years na parating may nagfa-file ng batas tungkol sa ating mga centenarians at yung coverage sa mas bata, mga 80-90, nakahanap tayo ng solusyon na hindi masyadong malalaki ang gagastusin. So medyo magandang balita yun, and I'm hopeful na ma-implement this year kasi hindi naman ganong laki yung halaga at meron ng pinag-umpisahan sa centenarians. I'm a little anxious that this may be a violation of the Belgica versus Ochoa. Kaya aralin natin maigi. Gusto natin makatulong, pero sa kabila nun, kailangan ayon sa batas at sa Korte Suprema. So ma'am, kung violation yan dun sa Supreme Court ruling, pwede ba mag-initiate ang Senate ng inquiry tungkol dyan sa... Eto na naman. Nako, talagang bardagulan na naman yan. Kinakabahan na ako. Pero possible. Ang akin naman lagi, payo lamang, di ba? Na pinagsasabihan ko lamang ang isa't isa. Ako din. I just want to be very careful that we're not in violation of our own constitution and our own laws. Bago kay Mayan, ma'am, tuloy pa rin yung inquiry niyo tungkol sa AKAP program? Sa AKAP, yun nga ang
aming pinag-uusapan at talagang ang DSWD nangako naman na hanggat walang mga guidelines at walang maliwanag na project guidelines, talagang hindi sila mag-i-implement niyan. Kaya naka-hold lahat. Yung mga nagsasabi nakatanggap ng AKAP, baka nalito lang kasi AIX yun. Wala pa raw talaga nare-release yung 26.7 billion na nandyan sa DSWD budget, na wala naman sa NEP, wala naman sa GAB, biglang sumulpot sa final edition, sabi pati ng DBM, hindi daw nila alam kung saan i-release yung budget kasi wala pang ang IRR. So if both the DSWD and the DBM are uncertain as to how to implement this project, I'm certain that no amounts have so far been released. Gusto nga natin tumulong sa tao, pero nakakapagtaka naman at kinakatakutan ko, napakalaki ng amount yung 26.7 billion. Ano kaya nadali rito? Yun ang nakaka-nervyos kasi may pagkukunan at pagkukunan yan. Kaya't, yun nga, maraming umaaray na department, narinig na natin DPWH, narinig na rin natin yung mga pension and gratuity na talagang maraming nagreklamo, pati yung 10 billion na inawas doon sa AFP-MUP. Sana sapat pa ang pera. Kasi kawawa naman ito. Ito yung mga nagtrabaho sa gobyerno pagkatagal-tagal. Ang lalaki ng awas, 110 billion, 10 billion. Ang sakit naman ito. Pag na-delay ito, ang tatanda na ng mga retirees natin. Doon tayo natatakot. So, since naka-hold pa, ma'am, wala pang nare-release na fund for AKAP, wala pa kayo nakitang basis na mag-start ng inquiry? Well, para sa akin kasi, ipaliwanag muna kung ano ito. Sabi naman ng iba, expanded AKAP, expanded AIX. Sabi naman ng iba, may rice giving program na parang combination doon sa card. Sabi naman ng iba, magiging LGU ang beneficiary. I think until now we are very, very unclear. So it's important to understand what it actually is, and if it's a congressional initiative, ano ang partisipasyon ng Senado, if at all? Natanong niyo na, sir, ma'am, si Finance Committee Chairman Sani Angara. Ano sabi ni... Natanong niyo na, ma'am? Yeah, tinatanong natin at ang sabi niya, it was a House insertion. Okay, may So, that's the reason why I'm saying na siguro yung proseso natin ng pagbabudget kailangan ayusin talaga. Kasi halimbawa, eto nga, yung tinatawag natin bottoms-up budgeting, nakasali yung NGO, civil society, dapat isama na yan sa DBCC pa lamang. Kaya nag-file rin ako ng budget modernization at kung ano-ano pang mga batas para makatulong nga. Kasi nga may mga butas dito sa sistema natin. Wala akong tinuturo, wala akong sinisisi. Ang akin lamang, siguro yung mga NGO at stakeholders, ikonsulta na sa umpisa pa lamang. Tapos yung simultaneous hearing na ginagawa na by the Senate and the House para hindi tayo gahol sa panahon. Tapos pirmahan na lang or kinukuha yung e-signature para matigil yung ganon. Talaga i-diskusyon. Sinasuggest ko rin na yung vice chairman ng iba't ibang committee mag-usap na kung DSWD, kung COMELEC, kung saan. Walang singitan sa dulo, walang gulatan. Kasi nabubulaga na lang kami sa hulihan. Hindi naman tama yun. Sigurado rin naman ako na sila rin, di nila nabasa one by one. Kasi napakakapal nun at hindi mo naman pwedeng pakialaman lahat. So ang maganda sana, yung mga vice chairman magkonsultahan na ng maaga at yung dating ginagawa na wag mababawasan yung flagship projects ng pamahalaan. Katulad ng nangyari dito sa Public Works, na yung flagship projects under the foreign assisted, for the first time sa history ng ating bansa, naging zero allocation sa budget. Ngayon, sigurado ako at nakita ko na nagwawala na yung Public Works at humihingi na kasi tinambak na lamang sa program yung maintenance pati ng main highways katulad ng EDSA.
So yung mga yan, sana siguro magkaroon ang ating Pangulo tulad ng LEDAC, ilagay doon lahat ng non-negotiable. Yung talagang sobrang importante na project na hindi talaga pwedeng maalintala, hindi pwedeng bawasan, higit sa lahat, hindi pwedeng iasa sa savings at unprogram. So, yung gusto nyong reform sa budget making process, gusto nyo maipatupad na yan sa 2025? Well, hindi. Papag-usapan natin at I'm sure na maraming suggestion. Alam ko naman marami sa atin talagang gustong baguhin yung ibang sistema. Mismo si Senator Angara, mismo si Senator Cheese, lahat may suggestions dyan eh. Kasi alam naman natin gahol sa panahon, pero at the same time gusto natin that we have a thorough and comprehensive understanding of what enters the budget at wala nang bulagaan sa bandang huli. Okay, Mean. We've seen it already, pero may mga sponsored ad po sa YouTube. I'm sorry? I don't know if you've seen it already, may mga sponsored ad po sa YouTube against you about AKAP na sinasabing nagka-amnesia daw kayo. And the ad, almost 2 minutes saying, sinungaling daw po kayo na hindi nyo alam about AKAP. Your comment and reaction. Have you seen it, ma'am? Yes, I've been told that I'm being bashed thoroughly by paid ads on YouTube, Facebook, and other platforms. Palagay ko naman napakaliwanag ng statistics at maipapakita naman natin yung DSWD 4-piece budget. Ang tanging ginagawa ko, kasi kung minsan, madalas sabihin na natin, 2021 onwards, talagang hirap ang DSWD na gastusin ang kanilang budget for 4-piece. Kasi nababawasan sila eh. Nababawasan. Tapos naalintala pa yung listahan 3. So, yun nga. Kung bakit pa sila nag-a-ads para banatan ako, Gumagastos, ha? talagang gumagastos. Sana gamitin na lang nila para sa ating mahihirap. Kung abalang-abala sila sa mahihirap at may pera silang extra, ipamigay na lang, wag na lang birahin ako ng birahin. Kasi ang liwa-liwanag naman ng budget, wala naman dyan sikreto na pag hindi nagagastos, ang lagi kong kinakatakutan, mababawasan, ibabalik yung pera sa ating National Treasury. Higit pa doon, sa susunod na taon, iaawas na yung mga hindi nagastos. So, paliit ng budget. Ayokong mangyari sa DSWD yan. Okay. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon, pagkatapos may ganito, yung may, well, allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para para matapos itong issue Well, na sa ito? ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi, ariyan na. Pero, ganun pa man,
naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Yeah. Medical cannabis. May bill na. Did you sign, ma'am? Did you sign? the Alam committee- ninyo, I haven't signed it. I have very clear knowledge of the compassionate use of marijuana because I'm a glaucoma patient. Katulad ng nanay ko, katulad ng side ng nanay ko, lahat kami may tama sa mata. So, noon pa, ilang dekada na, talagang prescribe ng doktor yan para sa may glaucoma. Yun yung mga medical purpose. Kaya lang, binabasa ko yung bill, gusto ko mas mahigpit kung sino yung authority. Sino talaga mamamahala, hindi masyadong maliwanag sa akin. Ikalawa, nakita natin sa iba't ibang bansa, sa US, sa iba't ibang states, tapos ngayon yung recent na tinitingnan natin, yung Thailand, sasabihin nila medical use lamang. Pero dun sa enforcement, sa implementation, imposibleng gawin. Kasi may mahahanap at may mahahanap talaga na dahilan. Kesa may back pain, kesa may kung ano-anong problema, maraming sinasabi. Kaya't palagay ko okay, pero detalyahin pa natin ang todo-todo para mahigpit na mahigpit siya. Kasi hindi klaro sa akin kung sino ang mamamahala, sino magpaparusa, sinong huhuli, sino magde-determine kung talagang medical, ano yung gagawin pag nahuling hindi pala medical. Ang hirap kasi ng enforcement niyan nakita ko na. So dun sa bill, ma'am, wala yun? Hindi klaro? Parang it's not clear to me kasi who's the one in charge. And the enforcement aspect, I also need to see because it has repeatedly failed in many, many jurisdictions. What has failed is the limitation to medical use. Sasabihin medical use, pero sa bandang uli, nagagamit sa recreational at iba't iba pang use. So regulation and control, dapat bantayan. Arami naman nating fake ID, alam na natin yan. Napakadali kumuha ng PWD, o di sabihin mo, chronic pain. Natatakot ako So, dapat higpitan natin. Lagyan natin ng pangil konti. Follow up. Kasi wag natin kalimutan, marami ring doktor na nagsasabi gateway drug yan sa dangerous drugs. I'm sorry? Marami na pumirma doon sa committee report. I have no idea. Sorry, I have no idea. You'll have to ask the chairman. Hindi ko alam. Ang sa akin lang personal as a glaucoma patient, I find that I appreciate the intent, particularly the compassionate use of marijuana. But at the same time, I would like to see very, very clear lines of control and regulation, as well as a mechanism for genuine enforcement, which has impeded the implementation of this law in many, many jurisdictions, some much better managed than ours. Ito yung tinatag rin ng aking ama na stabilize yung presyo ng bigas sa atin. Pero parang hindi na niya nagagampanan. Una, nauwi sa importation. Ngayon, nauwi naman sa subsidy na hindi naman malawakang subsidy kasi maliit naman yung budget nila at hindi naman sila nagba-buyback ng maramihan. Parati nila sinasabi na hindi kaya. Napako sila sa 17, 19 pesos. Namamayagpag na yung presyo last year. Umabot na ng 24, 27 sa ibang lugar. Kaya parang dapat pag-aralan ulit yung NFA at parang hilong-talilo sila. Nung umpisa, sila pa yung nagne-negotiate para bumili ng bigas sa India. Bakit sila nauwi doon? Bawal na bawal sa charter nila na mag-import. Tapos, pumasok naman sila ng milling ngayon. Yan ba talaga ang papel nila? Parang lito sila.
kailangan ipaliwanag. There are certain agencies that perhaps need to clarify their mandate, and NFA has to be much clearer. Already we prohibited their embarkation into import, and yet they were at the forefront of negotiating with India with regard to importing rice just recently. Thereafter, they started buying back at the palay at very, very low levels naman, 17, 19. Kaya walang nabibili. Yun ang problema. Dati nung governor ako may buriki pa nga ako sa bag ko para lang ibenta sa NFA. Kasi sasabihin ng NFA, lampas yan ng 14% moisture. Di ba yung ganun sa palayan? Kailangan hindi basa. Kailangan madry. Ayaw naman nila. So noon, hindi sila bumibili. Ngayon, bumili naman sila, tas ibenta. Hilong-hilo na ako sa kanila, sa totoo lang. Ano ba talaga ang papel nila? And I think that needs to be clarified given the very dire situation in the rice marketplace today. And this will only worsen with the coming months. We have El Nino, in addition to which we also have a worldwide rice shortage. Yun. So, mabigat itong problema to. Dapat they need to get their act together. Ang NFA needs to simply get its act together. I know we have a new secretary. I understand there's also new management in both FTI and NFA. Let's hear from them as soon as possible. So ma'am, i-clear lang yung mandate, hindi abolish ang NFA. Palagay ko may papel pa rin sila sa buhay, pero ipaliwanag natin at ipaliwanag nila sa atin kung ano talaga ang magagawa nila sa lumulobong presyo ng bigas, palay man or kanin.